a name we hold dear, serving God faithfully year after year. A beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Ayan, magandang araw po sa ating lahat mga kapatid, at nawa po ang bawat isa po sa atin ay nasa maayos na kalagayan sa mga oras na ito. Ngayon mga kapatid, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoong Diyos sapagkat Siya po ay naging mabuti sa atin. At Siya po ay nananatiling mabuti sa atin, na hindi niya po tayo pinababayaan saan man po tayo naroroon. At ngayon pong araw mga kapatid, nais lang po nating liwanagin o may pag-aaralan lang po tayo tungkol sa mga virus na lumalabas ngayon. At ako po ay nagpapasalamat muli sa Panginoon sapagkat tayo po ay pinahintulutan niyang mag-aral ng kanyang mga salita sa mga oras na ito mga kapatid. At ito pong pag-aaral na ito ay mahalaga sapagkat dapat po nating malaman kung bakit may mga virus na lumalabas sa panahon natin ngayon. May 5 po tayong puntos na dapat nating makuha. Unang puntos po, ang mga bagong sakit ay bahagi ng mga palatandaan ng panahon. Ayan, tayo po kasi ay nasa malapit ng panahon Nasa huling kapanahunan na po tayo. Isa po sa mga propesiya ni Jesus ay tungkol sa mga peste o salot na lilitaw sa iba't ibang dako sa mga huling araw. Yan po yung mga peste o salot na propesiya ni Jesus. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang nasa Lucas Kapitulo 21, versikulo 11, ganito pong sinasabi. Magkakaroon ng malalakas na lindol, tagutom at mga salot sa iba't ibang dako. Magkakaroon din ng mga kakilakilabot na pangyayari at mga tanda mula sa langit. So, dito po sa versikulo na ito mga kapatid, malinaw po na sinasabi na magkakaroon ng mga salot sa iba't ibang dako. Ayan po Ayan po ay hindi po natin dapat questionin sapagkat ayan po ay malinaw ng maigi. At dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 24, 7 hanggang 8, ganito po sinasabi, magkakagulo ang mga bansa, magkakaroon ng mga tagutom at mga salot, ngunit ito'y pasimula pa lamang ng kapighatian. Ayan. Kaya po pala nagkakaroon tayo ng mga salot, ng mga virus, ng mga sakit sa panahon ngayon mga kapatid, sapagkat ito pong salot na ito, o kung habang nagkakaroon po ng mga salot na ito, hindi pa po tayo sa wakas, kundi ito'y pasimula pa lamang ng kapighatian. Yun po ang sabi ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po ay hindi nangangahulugang kagustuhan ng Diyos na magkasakit ang tao, kundi po gusto niyang bigyan ng babala at paalala sa mga tao sa mundo. Ayan po at kailangan po ng mga tao na magbalik loob sa Kanya. Ayan po, yung unang punto po ay ang mga bagong sakit ay bahagi ng palatandaan ng panahon o
propesiya. Dadako na po tayo sa ikalawang punto. So, dun po sa unang punto, malinaw po na sinasabi doon na yan pong mga salot na yan, yung mga virus na yan ay talagang nasa propesiya pa po. Hindi pa po lumalabas yan sa panahon natin ngayon, pero nasa propesiya na po na yan po ay darating ayon sa ating Panginoong Hesukristo. At ang ikalawang punto po ay ang sakit ay resulta ng pagkasira ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. Yan po. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang nasa Roma, Kapitulo 5, versikulo 12. Dahil sa isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. At dahil sa kasalanan, pumasok ang kamatayan at sa gayoy lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao. Ayan po. So, dito po sa bersikulong ito, kasama sa kamatayan, na ito ay karamdaman, virus at sakit, mga kapatid. Hindi ito direktang parusa sa bawat tao, kundi bunga ng pagkasira ng mundo dahil sa kasalanan. Ayan. Kumbaga po, ang mga bagong virus ay nagpapaalala sa atin na ang katawan at kalikasan ay hindi perpekto, na hindi na natin kailangan ang Diyos, kundi kinakailangan natin ang kaligtasan at pagpapagaling mula sa Diyos. Malinaw na po sa atin yung ikalawang punto, na ang sakit ay resulta ng pagkasira ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. Ayan po, kaya po tayo nagkakaroon ngayon ng mga salot, ng mga sakit. Ayan po, dahil po resulta yan ng pagkasira ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. Ang ikatlong punto po natin, tinuruan ng Diyos ang kanyang bayan tungkol sa kalinisan at pag-iingat. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang nasa aklat ng Levitico, Kapitulo 13, versikulo 46. Hanggat siya'y may sakit, siya ay marumi. Siya'y hihiwalay sa iba at titira sa labas ng kampamento. Ayan po. Ito po ay kapareho ng konsepto ngayon ng insulation o quarantine. Paraan po ito ng Diyos upang maprotektahan ang komunidad mula sa sakit. Ayan po At ipinapakita po nito na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan at kalusugan. Gusto niyang tayo po ay maging malinis, maingat at responsable sa ating mga katawan. Kaya ito pong mangyayaring quarantine ay isa po ito sa paraan ng Diyos upang maprotektahan po ang komunidad. Ayan po, malinaw na po sa atin ang ikatlong punto, na tinuturuan ng Diyos ang kanyang bayan tungkol sa kalinisan at pag-iingat. At ikaapat po na punto ay, ang mga sakit ay paalala ng ating kahinaan at pangangailangan natin sa Diyos. Yan po, kapag dumating ang mga pandemya tulad ng COVID-19 o malalakas na influenza outbreak, pinapaalala lang po nito na hindi natin kayang kontrolin ang tao sa lahat. O parang ganito po, hindi natin kayang kontrolin ang kapwa natin tao, at yung tao po hindi kayang kontrolin ang lahat ng bagay. Ang sabi po sa awit 91:3,5 hanggang 6, sapagkat ililigtas kanya sa lahat ng bitag na ng maninilo at sa nakamamatay na salot. Hindi ka matatakot sa kakilakilabot na gabi, ni sa salot na sumasalakay sa kadiliman. Sa ganitong panahon, mas malapit tayo sa Diyos dahil siya lamang ang tunay na kaligtasan at kagalingan.
Malinaw po, na ang Diyos ay siya lamang ang tunay na kaligtasan at kagalingan. At sabi po sa ikalawang kronika, ang kapitulo ay 7, versikulo 14, kung ang ating bayan, sabi ng Panginoon, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay mapagpakumbaba, manalangin at hanapin ako at talikuran ng kanilang masasamang gawain, diringgin ko sila mula sa langit, patatawarin ko sila at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya po, kapag may bagong virus, hindi lang ito issue pangkalusugan. Ito rin ay panawagan sa pagsisisi at panibagong pagtitiwala sa Diyos. Kasi po, walang taong nagtagumpay na hindi nagtiwala sa Diyos. Yan po ang ating laging tatandaan. So, malinaw na po sa atin ang ikaapat na punto na ang mga sakit ay paalala ng ating kahinaan at pangangailangan natin sa Diyos. Ayan po. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ikalimang punto. Ayan po. Sabi po dito, tinawag kayo ng Diyos sa pananampalataya, pag-asa at malasakit. Yun po Hindi po dapat tayo lamunin ng takot, sa halip. Ang mga ganitong pangyayari ay pagkakataon upang may tatlo po tayong punto. Una, magtiwala po tayo sa Diyos. Ikalawa, manalangin para sa kagalingan ng iba. Ikatlo po, pagpapakita ng malasakit at tulong sa kapwa. Malinaw po sa atin na ang tunay na Kristiyano ay hindi dapat lang mag-ingat para sa sarili, kundi nagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng pagsunod sa mga patakaran sa kalusugan at pagtulong sa nangangailangan. Ayan po, sabi nga po dun sa Galacia, huwag tayong tumigil o huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa takdang panahon, tayo ay may aanihin. Ayan, malinaw na po. May ika-6 na punto po pala tayo. Hindi lang po 5 pala, kundi 6. Ito po ay maganda. Ika-6 na punto ay may pag-asa. Darating ang panahon na mawawala ang lahat ng sakit. Ayan po, ito ang pinakamagandang pangako ng Biblia na darating. Ang pangako na ang panahon na wala ng sakit, luha o kamatayan. Ang sabi po sa aklat ng Apokalipsis kapitulo 21 versikulo 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Hindi na magkakaroon ng kamatayan, dalamhati o sakit sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Ayan po, malinaw po sa ating pag-aaral na ang pag-asa ng mga mananampalataya na sa bagong langit at bagong lupa ay wala ng virus, karamdaman, takot, sakit, kalungkutan, kapighatian, o kung anuman pong karamdaman yan. Napakaganda lang po nitong versikulo na ito sapagkat ito po ay pangako na wala nang darating na kamatayan, dalamhati, pag-iyak, sakit, kalungkutan, etc. Diba? So, malinaw po sa atin ang 6 na puntos. Ang una pong puntos ay ang mga bagong sakit ay bahagi ng mga palatandaan ng panahon. Ikalawang punto po, ang sakit ay resulta ng pagkasira ng sangkatauhan dahil sa kasalanan. Ayan po, ikatlong puntos po natin, tinuruan ng Diyos ang kanyang bayan tungkol sa kalinisan at pag-iingat. Ayan po, ikaapat po, ang mga sakit ay paalala ng ating kahinaan
at pangangailangan sa Diyos. At yung ikalimang puntos po, tinawag tayo ng Diyos sa pananampalataya, pag-asa, at malasakit. Para po hindi tayo lamunin ng takot. At ika-6 na punto po natin, ika-6 na puntos, may pag-asa. Darating ang panahon na mawawala ang lahat ng sakit. Amen. Nawa mga kapatid, ito ay ating panghawakan at ito ay ating tandaan na tayo ay magtiwala sa Panginoon nating Diyos ng buong puso, ng buong pag-iisip, at ng buong kaluluwa. At nawa mga kapatid, tayo ay makasama sa Kanyang kaharian sa langit, at yan ang panalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Fernando Baeza Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.